Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Medyo mabilis yung live natin ngayon kasi I'm actually just in between meetings and actually in a parked car outside of my next meeting. Okay, so umpisan po natin. Nakita ko po kasi na may statement ngayong gabing ito ang Akbayan. Ang Akbayan Party President. Sabi ni Miss Rafaela David, talaga bang kontrabida na ang napiling papel ng mga Duterte sa ating bansa? Sabi ka ni Madam. Sadya bang made in China ang puso ni VP Sara? Sabi niya, kaya niyang ipagtanggol ang isang akusadong rapist at human trafficker ngunit pipi bulag at bingi siya sa pang-aapi na dinanas ng ating mga kababayan sa kamay ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Madam Rafaela David, Akbayan Party President. Of course, hindi naman natin ini-expect na suportado ng akbayan ang ating vice-presidente. At alam natin na matagal na po silang katunggali ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bakit ngayon ganito ang salita nila? Well, alam natin na ang mga makakaliwang grupo na nandoon sa loob ng Kongreso ngayon ay tila hand in glove na. Medyo nagkakaintindihan na muli sila ng liderato sa House of Representatives. At nakikita natin na cooperative po sila pagdating sa mga issues ng SMNI, pagtatanggal ng prangkisa, sa mga issues ng tungkol kay Pastor Kibuloy, sa mga issues tungkol kay dating Pangulo. At ngayon, hindi rin ba sila or at least si Representative Franz Castro ang bumanggit tungkol sa di umano'y plano na ipa-impeach noon si Vice President Inday. Charan, grabe, no? Ngayon, nakikita natin, for a while, tumigil ang pag-cooperate ng kaliwa pagdating dito sa liderato sa House. Alam po natin na medyo, nag-oppose sila tungkol dito sa People's Initiative at saka sa charter change. Lumabas ang kanilang mga, how do you call this, ka-associate o ano ba to, mga kaibigan nilang nasa ibang makakaliwang grupo at nakita natin na may ilang mga ano ba to, mga Facebook posts, statements, mainstream media, interviews tungkol dito sa kanilang pagtutol sa charter change. Ang chika, kaya sila nung tutol sa charter change kasi ang hinihingi nilang peace talks sa ating Pangulo at sa liderato ng Kongreso ay hindi po binigay. Suddenly, cooperative na po uli ang kaliwa. Super saya sila pagdating dito sa mga plano ng administrasyon at tila kung ano ang panig ng ating Pangulo o ang liderato ng Kongreso ay panig din sila. Kakaiba kasi traditionally nag-o-oppose parati ang kaliwa. So ngayon, eto, nakatarget na po ang Inday Sara, ang Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kaya? So, bukod sa nakikita natin, maganda na naman ang pagtitinginan ng liderato ng House at saka ng ating mga makakaliwang grupo, ngayon, pantila common enemy na naman din sila at common din yung kanilang ang kanilang tuloy-tuloy na pagbabatikos sa dating liderato ng Duterte administration. Hindi niyo ba napansin? Tila linggo-linggo, basta mayroong press conference, parati nilang sinasalang, issue na naman sa dating Pangulo o kaya issue tungkol kay Pastor Kibuloy o kaya may pahapyaw dito sa ating Vice-Presidente. Bakit na naman? Hindi ba napansin natin na tila nag-aastang PCO ang ating House of Representatives? At yung latest nila kay dating Pangulong Duterte, guess what? Di ba? Napansin na natin ito. Pati yung paglipat o yung administratorship ni dating Pangulong Duterte sa mga properties ng KOJC ay clean ang binabatikos at tinatanong nila. Teka, nakalimutan ba nila na mayroong provision sa ating saligang batas na nagsasabing non-interference in contracts? Bakit sila nakikialam sa isang pribadong agreement na hindi naman nire-restrict ng batas o ng saligang batas? Pero tuloy-tuloy pa rin yan. Nung una, tanong lang, bakit siya? Ngayon, ang sinasabi nila, ay, money laundering yata.
Paano naging object ng isang press conference ang isang yata, isang haka-haka, isang speculation na wala nang kasiguruhan? Kung sa bagay, yan naman po yata ang standard ng mga press conference sa Kongreso. Halimbawa, yung sinabi nitong si Congressman Saltico nung siya ay nagbabatikos kay Congressman Pulong Duterte at sinasabi niya 99% sure siya pero hahanapin pa lang niya yung ebidensya tungkol daw sa di umanong paggamit ng 51 billion na iginawad sa kongresista. Nakailang buwan na ba yung 99% sure na yan? Meron na bang naipakitang ebidensya? Hanggang ngayon, tila wala pa rin. Now, itong sinasabi ni Akbayan Party President na bakit daw ang tahitahimik ni Inday Sara, ni Vice President Inday Sara, kaya daw niyang ipagtanggol ang isang quote, di ba? Akusadong rapist at human trafficker. Ngunit pipi bulag at bingis sa pag-aapi na dinadanas ng ating kababayan sa kamay ng China sa West Philippine Sea. Kulang na lang yung violence at saka pag-iyak-iyak. Bakit pati yung katahimikan ng ating Vice Presidente pinapakialaman nila? Kailan ba naging spokesman ng DFA ang ating Vice Presidente? Kailan ba siya naging PCO katulad ng ginagawa ng Kongreso? At kailan naman siya kailangan makialam? Bakit siya pini-insist nila na makialam siya sa aspeto ng power that is solely ginagawad sa ating Pangulo? Anong sinasabi ng saligang batas? Ang presidente ang arkitekto ng ating foreign relations at foreign policy. So bakit si Inday Sarang ina-expect nilang magsalita? Anong gusto nila? Mag-cheerleader si Madam Vice President. Anong gusto nila? Lahat na lang maging komentarista si Madam Inday. Baka matanggal din siya ng isang hindi opisyal dyan sa Malacanang. Bakit pagka nagsasalita may batikos, pagka walang salita may batikos pa rin. At lalong-lalo na sa isang aspeto, international relations ng ating bansa, yun pa naman ang kanilang pinagdidiskitahan. Kailan naging kasalanan ang katahimikan ng isang tao? Maliban lang kung katahimikan ito ng presidente. And ito ang tingin kong ginagawa nila. Kasi tayo nag-umpisa ng conversation at sinabi natin, ano bang ginagawa ng ating presidente? Parang committee on silence siya. Wala siyang sinasabi tungkol sa accomplishments at pagka mayroong kontrobersiya, tumataginting ang katahimikan. Hinahayaan na ang Kongreso ang nagsasalita. Napapagkamalan ng ang presidente yung nandun, yung liderato sa Kongreso, rather than yung tao na nandun naka-occupy sa Malacanang. Ano ba talaga? So, parang hit back nila dahil sinisingil natin ng presidente, katulad ng minsan, tinanong natin, Mr. President, ang PCSO po ay nasa ilalim ng Office of the President. Sunod-sunod na po yung malaskandalo na mga nananalo, linggo-linggo at minsan araw-araw dyan sa PCSO. Wala man lang ba kayong salita? Ididepensahan niyo po ba si Mel Robles? Hindi niyo ba i-explain yung katakatakang pagpapanalo ng kung sino-sinong tao na lang? Or, actually, hindi man natin nakikita kung sino talaga yung nananalo. So, yun na nga yung point. Si Mr. President, ubod ng tahimik, bakit hindi nila tinatanong? Pero si Madam Vice President, na wala naman sa lugar para magsalita tungkol sa ating foreign affairs, pinagsasalita nila. Ano ba to? Makabatikos lang? Or something more sinister? Nag-uumpisa na po ang kanilang pagtitirada sa ating Vice President. Tandaan po natin, nung nag-umpisa o nagsalita sila tungkol dito sa so-called impeachment ng ating Vice President, pinatigil yan ng ating Pangulo. Medyo kinabahan yata siya sa political implications o sa magiging implikasyon sa kanyang popularidad. Ngayon, tila may ibang plano. At bakit? Ang mga kakaliwa ay umuling nagiging mouthpiece ng mga bagay na ayaw sabihin ng Malacanang o ng Kongreso mismo. Ano bang pakialam ni VP Sara? Abay, kalihim siya ng edukasyon. Yun man siya kalihim ng foreign affairs. Siya po ba ay dalubhasa sa issue ng West Philippine Sea o sa international relations? Hindi naman. Larangan yata ni Saswagando sa yun. So, ano naman po, abogado naman si Madam VP, pero wala siya kailanman sinabi na dalubhasa siya sa larangan na ito. At kahit ano pang sabihin nila, hindi naman po siya ang nagde-design ng ating foreign policy. So, bakit nagiging issue ang kanyang katahimikan? Hindi ba dapat natutuwa tayo na hindi niya pinakikialaman ang isang larangan na reserved exclusively for the President? Kakaloka tong mga to. Pero yun na nga ang napansin natin. Super cooperative na naman ang kaliwa. Samantalang traditionally sila po ang kalaban. Ano pa?
parang dahil sa super panic na sila sa administration, may conclusion, iko-conclude din natin na binibira si Vice President Inday Sara ng kaliwa as a proxy ng liderato sa House at ng liderato pati sa Malacanang. Ano kaya ang plano nila para sa ating Vice Presidente? Or even worse, dahil nga baka lumabas yung resulta ng sarili nilang survey na bumababa na po ang trust and approval ratings ng ating Pangulo. Pero steady pa rin po ang trust and approval ng ating Vice Presidente. In short, ito po ay isang, how do you call this, pagsasalba sa imahe ng ating Pangulo. Sabihin na rin, sa gagawin nila, sisiraan ng Vice Presidente nang sa gayon, mawala yung atensyon dun sa fact na ang ating Pangulo is becoming increasingly unpopular. Sabi ni Michael Remulta, sayang suporta ka since tumakbo siya ng VP. Ano daw? Parang hindi ko naintindihan. Sabi ni Lee Bernadas, makaputanggap na nila na si VPISD na ang presidente, kaya hinihinga nila ng komento. Nakakaloka, no? Sabi ni Ruth, is she not the second highest post in government? Pero sa chip topic, patuwa na siya when it comes to WPS. Ganon. Ano? Ano? Sabi ni Ma'am Anita, tamihimik nga siya sa mga expose ni Maharlika na obvious na may ebidensya. Sabi ni Ma'am Emma, hinahanap nila ng mali ang Vice President natin, mga hayop yung administrasyon niya. Sabi ni Pinoy Farmer in Bukidnon, alam nila very weak ang Marcos Jr. nila, kaya gusto nila si VP na hindi naman trabaho ng VP ang foreign relations. Sabi ni Paul Ginto, pag nagsalita si Inday Sara, baka sabihin talaga ang presidente. Sabi ni Ried, pa-request ng love song, bawal na gamot dedicated to Grabe naman kayo. O hindi ako DJ ngayon. Komentarista lang po. Sabi ni Ma'am Lita, baka gusto nila si Inday Sara na magsalita at mamuno sa bansa. Mas gusto natin yan. Oo nga. Sabi ni Bisdak, 92, yes, kasi pag mag-comment si VP, papatikusin nila. Sabi ni Scott Anderson, sala sa lamig, sala sa init si ate niyo. Ay, naku, madam, ano ba yan? Sabi ni Ma'am Jenny Alvarez, si VP Inday hindi kasing epal ni Tambi. Aray! Benjamin ay kasi sa SMNI mga mga gadya. Ano yung gadya? So, pakiayos naman po yung komento ninyo. Pinabasa naman namin kahit yung mga hindi namin katugma Pero ayusin nyo naman yung inyong mga is failing. Sabi ni Esme, tama po kayo, more power. Pagtanggol mo kami sa mga hudas. Alam niyo, ang problema sa mga hudas 30 pesos of silver lang, benta na yung kaluluwa Sabi ni Loreto, ano naman po ang masasabi niya sa kasunduan ni FPRD sa China tungkol sa barko nating nakahimpin? Patunayan niyo muna na may kasunduan, Loreto. Merong kasulatan yan? Kung international agreement yan, meron bang ratification o ang Senado o Kongreso? Teka lang ha. Gusto ninyo magkukomento kami, magre-react kami sa mga fake news ninyo. Tumigil nga kayo dyan. Wala nga kayong maipatunay kahit saan. Okay, magandang gabi kay Ma'am Marites, magandang gabi Jester. Mukhang nagka-handshake din ng kaliwa at sinatamba, back to game plan A, bakit si VP at Duterte. Ano kaya ma-feel nila kapag nag-martial law? Alam mo, every time ako nagla-live, meron isang nagtatanong, Ma'am Trix, ba't wala na kayo sa Karambola? Ilang beses ba kailangan sabihin? Bakit daw hindi na daw ako naririnig sa Karambola? Ulit-ulitin ko po, ito yung kwento. Mayroong tumawag po na isang government official na di umano'y pinag-utusan ng isang hindi government official na patanggal ako sa Karambola. Yun lang po yun. Sabi ni Rabin Chang,
Saka na lang kami uuwi ng Pinas pag si VP Inday Sara ang presidente, katakot umuwi ngayon. Ma'am, huwag po kayo matatakot, pero pwede kayong mainis. Huwag kayo umuwi dahil inis kayo. Sabi ni June Reynaldo, iniwasan nilang mga tunay na issue sa korupsyon, taas ng presyo ng bilihin, smuggling, extraordinary funds, tapos binalingan nila si Pastor Kibuloy, SMNID kong China, at ngayon si Mayor Baste naman. Gandang gabi from the Union. Sabi ni Facebook user, naniniwala kayo na si Digong ay mas malakas kaysa kay PBBM. No! Sabi niya, meron pa siyang ganun, no! Nagkamali ka. Sa pagtakbo pa lang ni Bongo na pagka-pangulo, hindi na naging number 2, samantalang nasa likod at harap niya si Digong. Ay! Kailan ba tumakbo? Hindi nga tumakbo eh. Ano naman na itong si, itong si Facebook user, oo. Hindi marunong humirit. Hindi nga po tumakbo. I-finload lang yung pangalan niya, pero hindi natuloy. O, meron ng filing ng certificate of candidacy, pero binawi. Anong issue mo ngayon? Paano mo ngayon mapapatunayan na hindi siya malakas? Eh hindi nga, nasan yung boto? Tigil ka dyan. Buti sana kung marunong ka mag-argue, kaso hindi. Sabi ni Facebook user, I love Sarah D to remain silent on current issues in China at sa malamang pag nag-release ng comment si Ma'am Sara, babahana naman ang batiko sa MSM. Oo nga eh. So, ang sabihin nyo, kaya na-frustrate yung kaliwa ay dahil magaling na magbilang ng responses ang ating mag-calculate o mag-calibrate ng responses ang ating vice presidente. Wala silang mabatikos, so binabatikos nila pati yung hindi ginagawa. Eh paano yun? Hindi naman niya obligasyon o mandato ang magsalita tungkol dyan sa foreign relations. At ito pa yung nakakatawa dyan. Wala sa lugar yung ibang mga taong nagsasalita tungkol doon. Katulad ni na Commodore Tariela, kailan siya naging Secretary of Foreign Affairs? Ha? Sabi ni Jenny Alvarez, itong mga troll na to, pagtanggol nyo si Apo Lakbay, sayang mga binayad sa inyo. Sabi ni Doding Gala, attorney, tawa mo pa lang, naiinis na sila. Gusto ko sana ng even laugh, hindi kaya eh. Sabi ni Boy Ngiwi, kamusta naman ang Sandy K na nawala daw nung panahon ni Digong, pero di nila ini-include sa arbitration. O, panahon ni Digong, paano may include sa arbitration? Diba? Hindi nila, nga, hindi nila in-include sa arbitration yung Sandy K. Ito nga yung problema eh. Inilalaban nila mga low tide elevations. O ano ang pwede natin gawin sa low tide elevations? Kung bahagi siya ng EEZ, okay, understood. Pero kung ang sinasabi nila, ang China dapat inaano natin, tinutunggali natin dahil nagkiklaim din sila, teka muna, pareho tayo ng standing. May claim tayo, may claim sila. Mas matindi lang talaga yung claim natin dahil covered siya ng UNCLOS. Sabi ni Ma'am Emily, good evening lahat ng malapit kay FPRD, kakasuhan inuna nila sa FPRD, umubra ang kaso, next si Ma'am Badoy at yung lalaki din umubra, si Ka Eric. Biglang mabubuhay sa Las Cañas, wala ding nangyari. Yung kay Inday naman, pinantiryan di rin umubra, etc. Sabi ni Regor, Taur Turingo, ay, mali. Sus Mariosep. Di po ba ang information ay talagang makukuha natin mostly sa social media? Do you think po ba na hindi naman masyadong nasasakyan ang mga masa ang propaganda ng mainstream media? Well, I wouldn't say that na blanket ganun po ang nangyayari kasi mayroon pong radyo. Ang mainstream po ay hindi lang po yung mga TV at saka dyaryo. Ang radyo po is still a potent force in disseminating information. So paano yun? 'Di ba? Um, meron pa rin tayong I mean, we still need uh, more pushes, kumbaga. And yes, while information largely is available through social media, hindi naman din natin masasabing walang kumukuha ng impormasyon through the other forms, through the traditional forms. Sabi ni Jerusa, para mapagtakpan ng mga ang pagka-incompetent ni Sabi ni Ross, sana di magpaupo si BBM sa Amerika na
patulan ng China. In fact, magkaalyado ang Government of America and Communist Party of China. Pareha lang yan sa America at Spain during World War I. Sabi ni Gilbert, video pa po ba nila sa rally ang pinagsasabi niyo? Itong mga merong mga tao dito na kung mag-comment tungkol sa sa video, akala mo naman naiintindihan nila yung batas. When Maharlika talks about it, kaya niya. She can talk about it. She can actually even present it herself. Wala siya dito sa Pilipinas eh. So I don't know if she should present it. If as her lawyer, I'm not sure if I would advise that. Especially if there are issues like how it was obtained and so on. Tayo dito, syempre mag-iingat tayo pagdating sa mga usapan na ganyan. Lalong-lalo na yung mga taong lalakas ng loob magsabi na, pakita nyo na yan. Number one, assuming that there is something in there, one, that the video exists, bakit kayo yung nagde-decide? Number two, paano kayo magde-decide kung hindi nyo alam kung ano ang laman, ang actual laman ng videos na yon? Kaya magsitigil kayo. That's not your call. Sabi ni Michael, tanong ko po sana kung walang regulation yung time na pag-release ng disposition ng Commission na Embank ng NPC last August 2023 pa kami nag-hearing. Hindi ko po maintindihan yung tanong ninyo. Ano po yung hinihearing ninyo? Huwag naman po magtanong ng out of topic. Medyo nakakawindang eh. Sabi ni Luis, ang sagot ni VP Sara sa viral na teacher sa News 5 ay 2.6 million views na sa TikTok. Sabi ni Jessica, war on drugs ni Baste, may comment kaya mga anti-Duterte o nanginginig na sa hotel simula sa Davao lilipad na sa Maynila ang Baste war on drugs. Sana, ay? Ito, tol. Sabi niya, ibang-iba ka na, attorney, bumaba na ang level, kaparehas ka na ni attorney Rocky mo. Mas maigi pang pakinggan ang fact first ni Christian Esguerra. Hindi naman po napapagandaan ang inyong political inclinations. Kasi alam naman po natin kung ano ang kulay ni Christian Esguerra. Gayun pa man, never ko pinati ko si Mr. Esguerra. Nire-respeto ko po ang kanyang opinion. In the same way na wala kang respeto sa mga opinion na hindi mo sinasang-ayunan. Sabi ni Baba, kung magsasalita naman si VP Inday Sara, binabaliktad at binabatikos nila. Kung hindi naman magsasalita, babatikusin pa rin. Ay nako, sana mailabas ng punpuron video para tayong lahat ang magsasalita. Yes, sana. Okay lang yung mga ganyang sana. Pero yung mga nagsasabi, ilabas nyo na kasi. Wow, talaga? Diktador? Sabi ni Noe, yung driver ng pampasaherong bus ay hindi pinapag-drive pero yung isang commander-in-chief ay tuloy pa rin ang pagdadrive niya sa bansa natin. Kaya gets. Hi kay Tets Baste Yamabuki, good evening. Ay, umabot na naman daw siya sa live and she's from Tokyo. Sabi ni Yude, Edwin, ang Marcos ay napakabuting ngunit ang mga sampid sa pamilya ay ang damo-damo at salot sa kanyang dakilang layunin na itinakda ng langit sa kanya. Okay, sir. Sabi ni Alvin, bilib na bilib ka kay Digong ha, attorney. Uy, another one! Ano bang legacy na gawa nung sasakay daw siya sa jet ski na gusto mong malaman kung ano yung legacy niya? Free tertiary education na ayos niya yung Boracay. Na-reduce niya yung poverty at ang crime rate reduction was at an average of about 30% in the first 2-3 years and then steadily decreasing all the way until the end of his term. Sayang hindi tumagal under the administration nitong bilib na bilib kayong leader. Okay? Gusto nyo ano pa? Universal healthcare. Yung tertiary education nga pala umabot hanggang sa medical school ha. And by the way, ang criminality, ang nakit po ng, bukod sa criminality na bumaba, halos ma-eradicate ang drug use. Oy, kunwari, sasabihin nila, di naman na-eradicate, ba't ang dami-dami ngayon? Ang dami-dami po ngayon kasi nagsibalikan na yung mga, yung mga kawatan. Tinaasan niya ang sweldo ng AFP. Binigyan niya ng dignidad ang ating PNP. Meron pa ba kayong hihingin? Oh yes, meron pa pala. Build. Etong sinasabi ko sa iyo, Alvin Rivera, doon sa tanong ninyo na ano bang legacy nagawa ni Duterte,
Darling, kukulangin po ang 1 oras na mailalaan namin para sa live na ito. In fact, bago umpisa na nga yung meeting ko, hindi pa rin tayo matatapos. Kahit pagbalik ko dito, tuloy-tuloy pa rin i-enumerate ng mga tao na kasunod dito. Huwag kayo pong magtatanong ng mga tanong na baka mabubulaga kayo. Sayang lang yung effort nyo. At nabibigyan nyo lang po kami ng pagkakataon na iyabang yung mga accomplishments ng dating administrasyon. Sabi ni Welly, galing mo, pa-shoutout po dito sa Daman, Saudi Arabia, para di kami nakikinig sa'yo para sa ating VP, Sara Duterte. VP Inday. VP Inday. Sabi ni Mina, yung mga abogado ng admin wala sa bagsak, gusto nila may comment si VP Sara, dito na sila sinong presidente. Sabi ni Domingo, magandang mag-collab kayo ni Kaado pang paglinawan po because I believe he has strong, extensive, and deep understanding of the West Philippine Sea. Okay po. Sabi ni AF, maraming nabudol si PBBM, maraming nag-hope he will do something good to clean the tarnished name of Marcoses. Nicong was right from the beginning about his calculations of PBBM weak and a user. At Tinen says, natatawa ako sa post ni Sir Jason sa may photo ops na pinost, kunyari ang Malacanang na ox na daw si BBM pero maraming naghahanap ng bukas. Grabe talaga. Yan po ang power ni Maharlika. Kaya ang dami-daming bumabati ko sa kanya. At kahit ang dami-daming trolls na gustong ipa-take down si Maharlika, buhay na buhay ang lola nyo. At hindi lang yon, increasing ang kanyang credibility. Kaya kung magsabi sila, ay, si Attorney Trix naniniwala dyan kay Maharlika, darling, hindi lang po kayo yung worried. Baka gusto ninyong tanungin sa dati kong stasyon kung sino yung mahilig magtatatawag doon na bakit daw kaibigan ko si Maharlika, bakit daw kaibigan ko si Attorney Glenn Chong. Eh, paano yan? Dati kong co-host yun. At bakit ko din daw kaibigan si Senator Amy? At gusto ko rin naman tanungin, at bakit may pakialam ba kayo kung sino mga kaibigan ko? Hindi na po ako naninilbihan sa gobyerno. Okay. Chill na lang tayo. Let's take it down a notch. Kanina kasi nagmamadali ako, hindi pa po dumadating yung ka-meeting ko, so may konting oras pa. Sabi ni Ma'am Elizabeth, at hindi nakatulog kaya yung mga bayarang taong na alam nilang galing sa nakaw sa kaban ng bayan yung ginagamit nila. Sabi ni Jim, why is PCO not answering the allegations against the president? Malay ko, iba yata yung konsepto nila ng kanilang trabaho. Sabi ni Noel de Bilone, please use proper materials for vlogging like speaker or microphone kasi gusto ko makinig sa'yo parati pero pangit ng audio mo lagi. Alam mo, Sir Noel, niintay ko yung papadala ninyong mic. Lakas nyo makabati ko sa those who are asking about the video, you must wait. And why don't you ask Miss Maharlika to send it to you? Sabi ni Black lang, kamustahin mo naman ako kay Popeye. Okay, pag nakita ko siya. Sabi ni Al, gusto nila mag-comment si VP kasi di nila alam kung sino presidente, si Tambaba o si Jahas. Sabi ni Marvin, ang daming nangyayari. Why are they not even subtle sa mga galaw nila or are they assuming we're that dumb to notice? They're assuming. Sabi ni Jocelyn, dapat calibrated ang mga galaw natin sa WPS kasi ang laki ng trading natin sa China na malaki ang effect sa ating economy kung sakaling mahinto. Yun na nga eh. Yun na nga ang tanong ko. Ganun maka-confident ang mga trolls, ang administrasyon na ito na itong linya ng kanilang pag-conduct ng foreign affairs, lalong-lalo na pagdating dito sa relations with China, ay kaya nilang isustain as the biggest trading partner of the Philippines. And isipin ninyo, ang daming local businesses na nakasalalay sa trade relations natin sa China. Kaya ba natin tiisin to? Kaya ba natin kung sakasakaling mag-retaliate itong bayan na to, not through warfare, but through a trade embargo? How will we survive that? Sana meron silang solusyon. Every time nag-saber rattling sila. Sabi ni Noy, parang pinoprovoke ni Sekibo ang China kaya takot po kami na baka maging battleground ang bansa natin. Hindi lang po yon. Panay ang provocation nila, panay ang saber rattling, panay ang aangas ng mga salita pero kahit hanggang ngayon hindi nila ipina-explain sa taong bayan why did they suddenly take this tack? Bakit po nagbago ang ating polisiya na friend to all enemy to none? Anong nangyayari? Sana man lang i-explain nila tayo kasi kung ini-explain nila, abay kaya naman natin panigan ng gobyerno natin. Without that explanation,
paano nila tayo maisasama? Isasabak nila tayo sa isang labang hindi pa natin naiintindihan. Ano ba talaga? Sabi ni Faye, imagine babagsak ang Marcos Jr. pero ang may pasimuno asawa niya na kulay dilaw. It took 20 years for Marcos Sr. bago bumaba. The weak Marcos 2 years lang. Sabi ni Ma'am Jenny Alvarez, ay opo sa dami ng accomplishments ni PRRD, believe na believe kami talaga. Duterte lang malakas, Duterte pa rin. Sabi ni Marvin Partos, yung mga dakilang Marcos loyalist, gusto ko lang malaman nyo na walang utang na loob yung boss nyo sa mga Duterte. Kung talagang dakilang layunin nyo, sana inumpisahan niya gawing 20 yung presyo ng bigas o at least pinababa niya. Pero ano nangyari sa ginawa niya 3 times? Ay hindi lang yun, sir. Sana hindi na lang niya pinayagan na tumaas. Tapos sabi ni Melvin Armita, ang mga teacher, mga pulis, lumaki din ang sahod nila. Kaya mas maganda ang serbisyo nila. Uy, maraming salamat kay Charlotus. Sabi ni Ma'am Maria de Sena, hello Alvin, di lang si attorney ang karamihan sa Pilipino tsaka attorney OFWs. Oo nga. Sabi ni Cheryl, marunong makinig ang Duterte administration sa kritisismo unlike BBM admin, very insensitive, walang pakialam sa, at mga praning pa. Uulitin ko ha, at uulitin ko muli. Bakit hindi po nagre-react o hindi nag explain ang ating Pangulo tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa PCSO? Under the Office of the President po ang PCSO. That falls squarely in his backyard. Pero hanggang ngayon, wai. Sabi ni Hil Manalo, yung nagtatanong kung anong nagawa ni Digong driver's license at passport. Ay, alam niyo ba, meron akong kausap ng mga media. Oh yes, marami pa rin tayong kaibigan sa mga media. At sinabi nila sa akin, ang problema talaga sa administrasyon na ito, gusto na nga namin tumulong para mag-report ng mga magagandang gawain o accomplishments, kaso wala kaming mahanap. At kahit sila, hindi nila sinasabi. Sabi ko, baka naman sikreto yung mga achievements. Baka state secret. Ewan ko ba? Tapos yung panahon naman ni Duterte, ang problema nila, ang dami daw accomplishments. Minsan daw, pagka nag-press release ang Malacanang, the President signed today 20 bills that have, 20 bills and that they become law. Ganyan. So, ay, bakit daw ganun? Tapos ang hirap-hirap humabol. Hindi mo na nga alam kung anong i-report dahil sa dami ng mga accomplishments. Gapanay ribbon cutting, may bago na naman na inayos na airport. Merong bagong seaport. Ay, may bagong highway. Ay nako, merong mga ganito, ganyan. Tapos, itong schools na to, ang daming naglalabas ng, maraming salamat President Duterte, libre po yung bill namin sa ospital. O kaya biglang, maraming salamat Mr. President Duterte, nakatapos po yung anak ko dahil sa free tertiary education. Ayan. Sabi ni Rodel, so far ang legacy ni Presidente, most traveled president in the history of the Philippines. Sabi ni Joni, ang TF ng troll na naka-engage yung may 1K na tumataginting. Kasi wala silang pakialam kahit mapahiya sila. Ang importante, nasagot sila at nakapost sila. So, naka 100 pesos at pag sinagot, 1,000 pesos. Wow! Ganahan siya. Huwag niyo kaming kakalimutan pag manlilibre na kayo at pag naka-dilihensya na po kayo ng bayad nyo, ha? Manlibre naman kayo kahit isang kahang beer lang. Okay, so andyan na po ang aking ang aking ka-meeting. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa live namin ngayon. Kailangan na po maghanap buhay. So maraming salamat din. So ang kailangan lang po natin ngayon kasi tila nagtatanong ang ating mga trolls at pagbigyan naman po natin. Every chance you get, ilagay ninyo sa inyong mga walls kung ano yung mga accomplishments ng Duterte administration. Hindi po kailangan kumpleto. Pero mga 5 at a time post kayo. Ito, free tertiary education, reduction of poverty, nalinis niya ang Boracay, meron tayong Manila Bay cleanup, tinaasan ng sweldo ng mga PNP, teachers, at saka AFP, and so on. Para lang meron silang idea. At para naman medyo makarinig naman ang current communications office kung paano mag-report on accomplishments. Kahit paano naman siguro baka may mahanap sila at kung wala, di alam na natin. So muli, maraming salamat sa pagsubaybay ngayon. Ingat-ingat po ang lahat. Susubukan ko pong bumalik matapos po ang aking meeting. Ay, ang daming magagandang comments pa. Ito,
Continue fighting the crooks, sabi ni Patricia. Little by little, tatablan din ng mga ito. Ay ma'am, nasasaktan po sila. Isipin mo, ako na, hindi ako nasa level ni Maharlika o ni Sas o kaya ni Byron, ni Banat Bay para pitikin itong mga tao sa gobyerno. And yet, for some reason, panay ang tawag nila sa akin using third parties at sinasabi, bakit ganito? Bakit sinabi mo ganyan? Bakit nasa rally ka? Bakit a-attend ka? Bakit ganito? Ay, excuse me. Hindi niyo po ako binabayaran ng kahit anong sweldo o compensation. Wala na nga po ako. Pero takot pa rin kayo sa akin. Natatakot pa rin ba kayo sa capability ko magsalita at magpahiyag? Yan po ba ay isang kinatatakutan? Pues, yun ang ayaw ninyo, yan po ang gagawin ko. Maraming salamat. Ingat-ingat po ang lahat at tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsusulat ng mga accomplishments ng dating administrasyon. At tandaan din po natin, hindi po don't get drawn into the argument about VP Inday. Bakit di nagsasalita si VP Inday? Darling, hindi niya trabaho yan. Okay? At hindi siya po ang arkitekto ng ating foreign relations. At kung magsasalita siya, no matter what she says, babatikusin niyo din naman. So, buti na yung magsasalita siya about matters that she knows about or matters that are truly something that she can defend. Kasi, hindi niya madidefend yung bakit siya nagko-komento, andyan ang Pangulo. Pangulo yung gumawa ng na yan. Whether she agrees, pag nag-agree naman siya, ano naman po ang value nun? So, naghahanap lang po kayo ng gulo. At hindi naman po, ganong ka-clueless ang ating Vice Presidente to fall into your trap. So maraming salamat. We'll see you hopefully again later. Kung hindi, bukas. Ingat-ingat ang lahat. Alagaan ang inyong kalusugan kasi kailangan pa kayo ng bayan. Marami pa po tayong gagawin. See you!